Yes, Gob, your meeting with the rest of the campaign team is set for tomorrow at 10 in the morning. Sagot nito sa kanya. Seryos na mukha nito pero ramdam niya ang kaba nito dahil 3 beses na nitong inaayos ang salamin sa mata. Relax, Chloe. I'm okay. Napadala mo na ba yung pinabibili kong sushi sa hacienda? Wika niya rito. Yes, Gob. Kay Ma'am Lexi po mismo inabot ng tao natin. Sagot nito sa kanya. Nakangiting tumango siya, siguradong abot tenga ang ngiti ng hipag niya. Okay, let's go to work. Gusto kong bisitahin ang bawat kagawaran. Anya. Sige po, Gob. Tugon niya dito. Matapos ang araw na kinausap siya ng hipag, sumama siyang umuwi sa hacienda. He will try to live again but his heart and mind is still in pain. Alam niyang hindi sang-ayon ang pamilya sa magiging desisyon niya. Pero this time, he will go with no matter what. Nagring ang kanyang cellphone. Suminya siya kay Chloe na susunod siya. Hello, bungad niya. Buds, all set. I sent the code. Wika ng kausap. Okay, I will be there. Tugon niya. Are you sure about this? May aninlangang tanong nito sa kanya. Yes, tipid niyang sagot. Okay, see you then. Paalam nito. Gracias, Anya. Pagka-end ng tawag ay binuksan niya ang message na pinadala nito. He clicks the link that was sent on his phone yesterday. Nag-prompt ang enter code. He types the code na pinadala ng tumawag. He just has to wait for the confirmation for the location of the event. Napabunting hininga siya. He can't believe that he will really going to do it. But he knew to be able to continue living, he need to do this. Nasa hotel suite si Bianca, kinausap niya si Boss Sunny sa pagsali niya sa auction. Matapos ang pagpirma niya sa kontrata ay pinasamahan siya nito sa tauhan. Hindi kagaya ng ibang babaeng kasali sa auction. Pinaalam sa kanya na 4 na tao lang ang bidder niya. Naalala niya ang naging pag-uusap sa pagitan nila ni Boss Sunny. Bianca, nais kitang tulungan. Ito lang ang magagawa ko para sa'yo. Panimula nito. Boss, mahinang usal niya. Sa susunod na linggo, magaganap ang underground auction. 4 lang ang mga bibidding sa'yo. Hindi kagaya ng ibang kasali sa auction. You will not put on display. They will receive your details and if they are interested, they will place their bid. The highest bidder will be waiting for you at the secret location. Ang tao ko ang magdadala sa'yo. Paliwanag nito. Boss Sunny, humihikbing wika niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. In that way, you will not feel like just a piece of merchandise. Besides, that particular setup has a starting bid of 1 million. This all I can do for you to lessen the burden. Seryosong wika nito. Tumango siya, hawak ang kontrata na nagsasabi na makukuha niya ang parte niya makalipas ang 3 araw. Matapos siyang maklaim ng nanalong bidder, walang pananagutan ang SSC sa anumang mangyayari sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na pinirmahan niya ang kontrata. Alam niyang ang kanyang gagawin ay katumbas ng kanyang pansamantalang pagtaka sa buhay na meron siya ngayon. Madudugtungan nito ang kanyang buhay. Dadalhin ka ni Kaloy sa pansamantalang tutuluyan mo. Wala kang kakausapin kahit sino. Mananatili ka roon hanggang sa sandaling may manalo sa bidding. Seryosong bili nito sa kanya. Opo boss, tumayo siya at tinawag nito ang tauhan. Iginaya siya na sa hula niyang si Kaloy. Papalabas na siya ng pintuan nang tawagin siya nito. Nilingon niya si Boss Sunny. Bianca, don't look back. Don't trust anyone, kahit pang taong makakabili sa'yo. Mabuhay ka and I am really hoping you will live. Bakas ang sinseridad na winika nito sa kanya. Tumulo ang kanyang luha at nakangiting tumango siya rito. Ano ka ba namang bata ka? Ako'y nahihilo sa'yo. Wika ni Mang Kaloy sa kanya. Nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pabalik-balik kasi siyang naglalakad. Iiling-iling itong nakatingin sa kanya. Kinakabahan po kasi ako. Paano kung masamang taong makabili sa akin? Nag-aalalang wika niya. Napaghandaan mo na ito, di ba? Kumalma ka. Magaganap na ang auction. Maya-maya lang pagkatapos nun ay ikaw naman ang i-auction. Hayag nito sa kanya.
Kaya nga siya mas lalong kinakabahan dahil ilang sandali na lang ay haharapin niya kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya. Lumipas ang mahigit 1 oras nang magring ang telepono ng hotel suite niya. Tinanguan siya ni Mang Kaloy na sagutin ang telepono. Iniangat niya ito at sinagot ang tawag. Hello, nauutal niyang wika. Bianca, the highest bidder bought you for 15 million. Tinig ni Bosani. Napasinghap siya at naglandas ang kanyang luha. Nakaramdam siya ng takot sa laki ng perang pinagbili sa kanya. Anong klaseng tao ang bibili ng babae ng ganong kamahal? Sige po, nanginginig na tinig na wika niya. Good luck, Bianca, seryosong wika nito. Dadaling ka na ni Kaloy, dagdag nito. Maraming salamat po, mahinang wika niya. Tanging buntong hininga ang narinig niya. Maya-maya pa ay dial tone na lang ang narinig niya sa kabilang linya. Pinahid niya ang kanyang luha at ibinaba ang telepono. Mang Kaloy, mag-aayos lang po ako saglit. Paalam niya rito. Sige, malungkot nitong sagot. Pumasok siya sa banyo at humarap sa salamin. Pilit niyang pinapahid ang luhang ayaw maampat sa pagtulo. Bianca, kaya mo to. Kakayanin mo to. Wala nang atrasan pa. Kausap niya sa kanyang sarili. Pumikit siya at yumuko at lumuluhang umuusal ng panalangin. Panginoon, patawarin mo po ako. Hindi ko po alam kung anong buhay ang naghihintay sa akin. Minsan pa, Panginoong Diyos, hayaan mo po akong mabuhay. Mahinang sambit niya. Nakapiring ang kanyang mata. Inalalayan siya ni Kaloy na makalabas ng sasakyan. Tinanggal nito ang piring niya. Unti-unting iminulat niya ang kanyang mga mata. Pumasok sila sa isang gusali. Bianca, mag-iingat ka. Hanggang dito lang kita sasamahan. Inabot nito ang kanyang keycard. Ang elevator na to ay diretso sa penthouse. Gamitin mo ang keycard para makapasok sa suite. Good luck, anak. Sana ay dumating ang pagkakataon na magkita pa tayo. Malungkot na wika nito sa kanya. Binigyan niya ng mahigpit na yakap si Mang Kaloy. Sa 10 araw na magkasama sila ay naging mabuti ito sa kanya. Salamat po, Anya. Sige na, pinindot nito ang elevator button at bumukas ito. Tumango ito sa kanya. Kabadong pumasok siya ng elevator. Habang papasara ito, lalong kumakabog ang kanyang dibdib. Ilang saglit pa ay tumunog ito. Hudyat na nasa penthouse na siya. Bumukas ang elevator. Nangangatog ang tuhod na lumabas siya. Bumungad kay Bianca ang hall na may nag-iisang pintuan. Naglakad siya sa carpet floor. Kinalma niya ang kanyang sarili. Nagpakawala siya ng hininga bago nilapat ang keycard sa magnetic lock nito. Click. Narinig niyang tunog mula dito at unti-unti itong bumukas. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng suite. Malamlam ang liwanag na nagmumula sa wall light ng silid. Naaninag niyang malaking bulto na nakatalikod sa kanya. Nakatingin sa glass wall na tanaw ang city lights. Kinakabahang nakatayo lang siya sa gitna ng silid. Parang napipi siyang walang lumalabas na tinig sa kanyang mga labi. Hindi niya din alam kung anong sasabihin sa lalaki. Iniisip niyang isang halimaw o pangit na tao ang nakabili sa kanya, pero ramdam ni Bianca ang authority na ibinabadya ng pagkatao nito. Sign the contract on the bed. Malamig na wika nito sa baritoning tinig na nagdala ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Naglalambot ang kanyang tuhod na lumapit siya sa kama at naupo dahil baka mabuwal siya anumang sandali. Kinuha niya ang papel at Parker pen. Binuklat niya ang kontrata at binasa ang nakasaad. Napasinghap siya sa nabasa. Nakasaad dito na magpapakasal sila 2 araw mula ngayon. Sa loob ng 1 taon ay kailangan niyang ipagbuntis ang tagapagmana nito at mananatili siyang alipin ng lalaki hanggang sa naisin nito. At kung dumating ang panahon na matapos ng papel niya sa buhay nito ay maghihiwalay sila at makakatanggap siya ng karagdagang 10 milyon kapalit ng di niya paghahabol sa magiging anak nila. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito. Nakatalikod pa din ang lalaki na ipinagpapasalamat niya dahil naitago niya ang matinding sakit na bumakas sa kanyang mukha. Napakababa talaga ng tingin niya sa kanyang sarili pero wala na siyang pagpipilian pa. Sign it. Gusto ko nang magpahinga. I have an important meeting tomorrow. We need to travel by air before 6 in the morning.
Malamig na wika nito sa kanya. Nanginginig ang kamay na pinirmahan niyang ibabaw ng nakasulat niyang pangalan. Binasa niyang katapat nitong pangalan na may lagda na signed by Brian Kenneth Villafuerte. Napirmahan ko na, mahinang wika niya. Put it on the side table, then get ready for bed. Malamig pa ding wika nito na kinakabog ng kanyang dibdib. Sa isip niya ay kung ngayong gabi din ba ay magtatalik na ba sila para mabuntis na siya. I am dead tired. I have no intention of claiming you tonight. Seryosong wika nito na marahil ay nabasa ang iniisip niya. Tumayo siya at inilapag ang folder sa side table ng kama. Nag-alangan siyang magtanong sa lalaki. Nahihiyang tumikhim siya. Wala akong dalang damit. Pinaiwan sa akin sa hotel na tinutuluyan ko. Mahinang wika niya sa lalaki. Humarap ito. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kanya. Ilang saglit pa ay nakatayo ng lalaki sa kanyang harapan. Napasinghap si Bianca nang tumingala siya upang mas makita niya ang mukha nito. Ang bughaw na mata nito ay kasing lamig ng yelo. Mahabang pilik mata nito. Ang prominenteng mukha ng lalaki ay binagaya ng matangos na ilong at mapulang labi. May bakas ng sugat sa gilid ng panga ng lalaki maging sa itaas ng kanang kilay nito. Yumuko ito at inilapit ang mukha sa kanya. Don't look at me that as if you want to eat me. Nakaangat ang gilid ng labi nito. Hindi naman, nauutal niyang tugon dito. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Hindi alam ni Bianca kung dulot ito ng air conditioning, ng silid o talaga lang na sobra siyang nervyos sa pagkakalapit na mukha nito sa kanya. Naaamoy niya ang mabangong hininga nito. Dumiretso ito ng tayo. Gumilid ito sa kabilang panig ng kama at inangat at binuksan ito ang luggage na nasa floor at kumuha ng damit. Wear this muna. I'll order clothes for you tomorrow. Wika nito sa kanya. Kinuha niyang damit na inabot nito. Salamat, Anya. Tinalikuran niya ang lalaki at tumuloy siya sa shower room. Nag-init ang kanyang mukha nang mapagtanto niya na glass wall din ang shower room. Di man kita ang loob pero halatang aninag ang sino mang gagamit nito. Nilingon niya ito at nahuli niya na nasa shower din ito nakatingin. Make it fast, turn off all the lights when you're done. Humiga ito sa kama at tumalikod sa gawin niya. Nag-inhale-exhale siya ng 2 ulit bago siya tuluyang pumasok sa shower. Kumikinang sa kintab ang buong paligid. May nakahandang toiletries sa bathroom sink. Hinubad niya ang kanyang mga damit, maging ang kanyang pangloob. Itinapat ni Bianca sa shower ang kanyang katawan. Nagdulot ng ginhawa sa kanyang buong katawan ang tamang timpla ng tubig. Matapos niyang tuyuin ang kanyang nilabhan na underwear gamit na ang hair dryer ay lumabas siya ng shower room. Suot ang t-shirt nito na nagmukhang dress sa kanya. Pinatay niyang ilaw sa buong silid at ang tanging iniwan niyang bukas ay ang ilaw sa shower room. Nakatalikod sa kanya si Brian, hindi mawala-wala ang kaba ni Bianca. Sa unang pagkakataon ay ngayon lang siya matutulog na may katabing lalaki. Humiga siya patalikod sa lalaki. Wala siyang naririnig kundi ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. She calms herself. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. In her mind ay kung ano ang maaring mangyari sa kanya. Tumulo ang kanyang luha. Iniisip niya si Tess at ang kanyang namayapang magulang at tiyuhin, maging ang kanyang kapatid. Lahat ng taong mahalaga sa buhay niya, iniwan siya. Nakatulog si Bianca na may bakas ng luha ang mata. Nag-aagaw ang antok ni Bianca nang maramdaman niya ang mga bisig na yumakap sa kanya. Brian, mahinang usal niya na nakapikit pa din ang mga mata. Stay asleep. Wika nito at mas hinigpitan ang pagkakayakap nito sa kanya mula sa kanyang likuran. Sa sandaling yon, nakaramdam si Bianca na di maipaliwanag na kapayapaan ng kanyang kalooban. She feels calmer and safe in his arms. Bago pa siya muling hinila ng antok, ay naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang batok. Brian was watching Bianca sleeping, her black hair framed on her beautiful face. He feels an unexplainable warm-looking hair. Brian was holding himself last night pero hindi niya nakontrol ang sarili. Niyakap niya ang dalaga. He heard her sob last night. He wants to comfort her, but being close to her is tortured on his part.
Totoong pagod siya at wala siyang intensyong pilitin si Bianca. Nung makita niyang picture nito, ay nabighani siya agad. In his mind, he wanted her to wear his heir or tagapagmana niya. Naging mahigpit ang naging bidding dahil ayaw magpatalo ng tatlong nagbibidding para makuha din ang dalaga. Bianca worth the millions he spent to get her. When he decided to get someone to bear his heir and that will follow his roles, tinawagan niyang taong alam niyang mapagkakatiwalaan niya. Sunny runs an exclusive club for the elite. He knows that his friend can find someone clean and he can pay. Most of all, an innocent one. I hate to wake you up, but we have to go. Mi querida, gising niya rito. Ungol nito. Damn, naiinis niyang bulong sa sarili. Mi querida, wake up today. We will get married in Hong Kong. Wika niya rito. 5 minutes. Mahinang sagot nito sa kanya. Okay, 5 minutes and we need to discuss additional rules sa plane na tayo mag-breakfast. Sagot niya dito. He doesn't know if she heard him. Kinuha niya ang cellphone niya and he dialed Lois' number. Hello, Gob. Good morning. Bati nito sa kanya. Good morning, Loie. Is everything ready? Tanong niya rito. Yes, Gob. The minister who will officiate your wedding was informed. Tugon nito sa kanya. Thank you, Loie. See you in 4 hours. Wika nito sa kanya. Okay po, Gob. Noted po. Matapos ang tawag ay nilingon niya ang kama. The bed is already empty. He can hear the running water from the bathroom. He sat down on the bed and from where he was sitting ay aninag niyang hubad na katawan ng dalaga. His body wants to join her in the shower, but his mind is reminding him to control himself. Makalipas ang ilang saglit ay lumabas ito. Amoy niyang sabong ginamit ni Bianca. His eyes fixed on her body wearing perfectly fitted summer dress na siya mismo ang pumili sa katabing butik ng Heaven Hotel when he won the bidding. Good morning, mabining bati nito sa kanya. Bianca is a breath of fresh air for him. Good morning, let's go. The plane is ready. We will fly to Hong Kong for our wedding. Seryosong wika niya. Okay, tugon nito. Let's go then. Tumayo siya at hinawakan niyang siko nito para igaya palabas ng pumitlag ito. Sorry, hinging paunmanhin nito sa kanya. It doesn't bother me, but you have to get used of my touch. You will be my wife in approximately 4 hours. Malamig nitong tugon sa dalaga. And he take the lid palabas ng suite. Deep inside him, Brian is very much bothered about it. Tahimik silang nag-aagahan ni Brian. Magkaharap ang upuan nila. Kanina ang akala niya ay sa commercial plane sila sasakay. Namangha siya nang sabihin nito na sa private plane ng pamilya nito ang sasakyan nila. Pinakilala siya nito sa piloto at crew, maging sa 6 na bodyguard na nakasunod sa kanila. Hinayaan niya na ang lalaki ang umorder ng pagkain para sa kanya. Isa pa, ay inis na inis siya sa isang flight attendant na halos lumuwa na ang dibdib at panay ang pakyut kay Brian. Bagong lahat kay Bianca, minsan sa buhay niya ay nangarap sila ni Tess na makakain ng masasarap na pagkain at ang sumakay ng eroplano. Bago din ang di mawalang mabilis na tibok ng puso niya. Na pag nadidikit siya kay Brian, kumain ka ng kumain. When we land, may kailangan akong kausaping tao. Kaya si Aaron at si Austin na ang maghatid sa iyo sa suite natin. Dito may tinging wika nito sa kanya. Ang Aaron at Austin na tinutukoy nito ay ang kanyang magiging personal bodyguards simula sa araw na yun. Sige, anong oras ang kasal? Tanong niya rito. Malimig na tumitig ito sa kanyang mga mata. 10 o'clock, matipid nitong sagot. Kung nagulat siya ng masilayan na mukha nito kagabi, ay mas lalo ngayong mas malinaw niyang napagmamasdan na mukha nito. Stop staring at me. Saway nito sa kanya. Yumuko siya at ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Matapos silang mag-agahan ay may inabot itong papel sa kanya. Ano to? Nagtatakang tanong niya. Additional rules. Kibit balikat nitong sagot. Nailang siya sa titig nito sa kanya. Gusto man niyang sawayin.
ito pero alam niyang wala siyang karapatan, lalo na yun. Ang una sa listahan na inabot nito. Additional rule, number 1, bawal sumuway sa lahat ng sasabihin ko unless mapapahama ka. Number 2, you will cook and prepare my meal, attend to all my needs, in short, do your duty as my wife. Number 3, you are not allowed to get friendly with other male species or else you will get punished. 4, you will join me every single day in my campaign during the election. 5, if I caught you cheating on me or lie to me, you will be punished severely. 6, don't fall in love with me or this game is over. 7, I will add more roles when I want to. Namamanghang tiningnan niya ito. Paano kung ayaw ko sa role na idadagdag mo? Seryosong tanong niya. Well, read the first role. Nakangat ang gilid ng labi nito. Anyway, I want you to enroll this coming semester. Hayag nito sa na ikinasinghap niya. Ha? Usal niya. Magpalit ka ng course. I will check kung may makredit sa dati mong course. Wika nito. Paanong nagtatakang tanong niya? It's on the profile details that was sent by SSC. Bianca, being my wife, has its perks and obligations to take advantage of it while you can just keep in mind all the rules. Hayag nito sa kanya. Salamat, Anya. Don't thank me. I will give you a new life. And return, give me an heir. Malamig na tugon nito sa kanya. Nakalimutan niyang binili nga pala siya nito para maging alipin at bigyan ito ng tagapagmana. Ipinikit niya mga mata at pilit pinaalala sa sarili na ang lahat ay pansamantala lamang. Makalipas ang humigit kumulang na 2 oras, pagdating nila ng Hong Kong ay nasa harapan na ni Bianca ang marriage contract. Nauna nang nilagdaan ito ni Brian. Pigil ang hiningang pinirmahan niya ito at inabot sa minister. Walang seremonyang nangyari. Tinawagan ni Brian si Austin at inihatid siya sa tanggapan ng minister kung saan naghihintay si Brian. Suot niya ay simpleng white knee-length dress at flat sandals na dinala ng assistant nitong si Louie. Matapos siyang pumirma, ay isinuot ni Brian sa kanya ang wedding ring at inabot nito sa kanya ang para dito. Nanginginig ang kamay na isinuot niya. Sa palasingsingan nito ang singsing. Ang sekretary na minister at si Louie ang tumatayong saksi sa kasal nila. Walang kiss the bride o kaya palitan ng vows. Walang pag-ibig sa pagitan nila. Para lang silang pumirma ng employment contract. Bago sila bumalik ng hotel ay nagpaalam siya dito na magbabanyo. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Pinangarap niyang ikasal noon kahit simple lang pero mananatiling pangarap lang ito ngayon dahil sa isip ni Bianca. Sa sandaling yon, kasabay ng pagiging opisyal na Mrs. Brian Villafuerte niya ay ang pagiging opisyal niyang alipin ng asawa. Ganun lang kabilis ay kasal na siya kay Brian. Kasalukuyang nasa suite na sila at nakatitig siya sa kanyang palasinsingan. She is wearing a platinum wedding band na pinalibutan ng maliliit na diamond.